kapatid, nasa linya po natin ang House Speaker po ng Kamara, Congressman Speaker Faustino Boji D. Speaker, good morning po. Good morning sa iyo, DJ Chacha. Good morning po, Speaker. Thank you po sa unang beses po na pagpayag sa panayam dito po sa aming programa. Diretso po tayo agad dito. Sir, paano po ba natin ipaliliwanag sa taong bayan kung bakit po naipasa itong 2026 budget na may 249 billion pesos pa rin po na unprogrammed appropriations? Good morning po sa ating lahat. Thank you sa pagkakataon na to. Unang-una, ang unprogrammed appropriations ay reserbang pondo po ng ating pamahalaan. Hindi po ito kasama sa kabuuan ng proposed budget for next year, yung nagkakahalagang 6,793 billion. Ang kasalukuyang proposed unprogrammed ay nasa, ako hindi po ako nagkakamali, nasa 3.6 lamang sa General Appropriation Bill. Pasok po ito sa prescribed na limit na binitawan po sa atin ng 5% ng Department of Budget and Management. Wala pong nakalaan ito o di kay nagagamit po ito dahil kung sakasakaling may sobrang kita nga mula sa inaasahang mga resources, may mga bagong collection o kaya bagong buwis na hindi kasama sa original o naaprubahan na budget. At ganun din yun sa ating foreign loan assisted projects. At kung paano naman natin ginagamit ito, dati-dati po kasi itong unprogrammed appropriation sa mga proyekteng infrastruktura katulad ng mga tulay, kalsada at flood control. Nawala na po ito. Tinanggal na po lahat ng Kongreso ang listahan na para pondo nito. Kundi bagkus ay nandito na po sa ating mga priority na pinaglagyan katulad ng education, kalusugan at ganoon din po ang social protection. Yan po ang ating pinaglaanan ng ating unprogrammed. Alam nyo, DJ Chacha, alam ko ang ating mga kababayan ay nagmamatsyag, nagbabantay sa atin. Paano ba natin matitiyak na hindi maaabuso itong unprogrammed na appropriation na i-propose po dito sa GAB o General Appropriation Bill? Unang-una po rito, ang mahalaga ay may transparency at maayos ang implementasyon ng ating pong unprogrammed funds. May mga control measures po tayong naihanda, katulad po ng kailangan po ay merong special budget request bago po ma-release ang unprogrammed funds. Kailangan humingi po ang ahensya ng special budget request at magsumite ng mga dokumentong sumusuporta na kung paano nila nagamit ito. Meron din pong requirement na magkaroon ng quarterly report, no? O kung paano po nagamit ang unprogrammed appropriation. At ganun din, meron din pong oversight na committee na ginagagawin po ng Kongreso upang mabantayan ang paggamit ng pondo at siguraduhin po na tama ang paggamit nito. So, at dagdag ko pa, no, DJ Chacha, sabi nga namin hindi naman doon natatapos. Maliban doon sa unprogrammed appropriation, yung mga nailagay na mga proposed sa ating budget for next year, hindi natatapos nga sa plenaryo yung ating naipasa na ating proposed budget for next year. Ang importante kasi rito, kung paano natin sila mamomonitor kung tama yung paggawa at tama yung talagang program, hindi siya substandard, wala na mga ghost project. Paano natin magagawa yon? Maraming mga paraan. Unang-una, aware na lahat ang ating mga kababayan tungkol sa napakabigat na issue nito. Hindi nakatanggap-tanggap talaga ito. Kailangan talaga mayroon tulong ang ating mga kababayan. Halimbawa, sa aking distrito, DJ Chacha, dapat meron mailagay na kagad, maipost na kagad through
computer, alam mo, itap din natin, kausapin natin. Actually, meron na kami initial na pag-uusap ng DICT na through eGov na yung program nila na doon pa lamang makikita na kung saan na inilalaan o programa ng isang distrito para sa ganun ang ating mga kababayan na monitor din. At the same time, pagka nag-start yung project, ito yung ating mga suggestion. Yung pagka nag-start yung project, kailangan ma-involve lahat yung ating mga kababayan. Sila rin yung nag-update sa atin, sila rin naglalagay na para sa ganun, ma-check at makita na tama talaga yung paggamit at wasto. Kasi alam natin lahat pinagdududahan kung paano mababawasan yung corruption o di kay matanggal. Sana naman ang aming pong pakiusap, dahil dito sa bagong budget nakita naman po natin talaga nagtrabaho po ng gusto ang ating po mga kasama sa Kongreso. Inaabot po kami ng madiling araw. Talagang pinagsikapan po namin na isang transparent at accountable na budget proposal namin po for next year. Bagamat alam ko po, narinig ko po yung sinabi nga po ni Senate President na parang hindi raw po sila sasang-ayon, hindi po sila papayag na merong mga program. Alam niyo po, ginagalang po namin ang pananaw ng ating mga kasamahan sa Senado. Natural lamang po, may iba't ibang mga opinyon dito po sa Kamara at ganoon din po sa Senado. At yun mismo ang pinakamagandang layunin ng proseso ng ating budget deliberations po para mapag-usapan, mapag-aralan at mapagkasunduan kung anong pinakamabuti at pinakamagandang paraan para sa paggamit ng ating pong pondo, lalong-lalo na pakikinabangan po ng bawat Pilipino. Ang mahalaga po rito sa ating layunin o ating pakay ay iisa po yung ating intentions na masiguro ang bawat buwis ng ating mga mamayan ay magamit natin ng tapat, wasto at para po sa tunay na nangangailangan. Opo. Speaker, makasingit lang po ako. Maganda umaga po sa inyo. Hi, good morning, Ted. Opo. Ganito lang po, para mas maintindihan namin kasi doon sa deliberasyon nga po, itong final na po na deliberasyon sa inyo pong third reading, maganda naman po mga argumento naman kumukontra dito, akbayan, makabayan, liberal, etc. Ang hindi namin masyadong maarok, bakit ba matibay ang paninindigan ng Appropriations Committee Chairman na hindi pa pwedeng alisin ito pong unprogrammed appropriations? Ano ba mangyayari sa bayan kung ganito kasi Ted, kasi ganito Ted gusto namin lahat nga nasa program na bakit hindi para mas malinaw pero hindi namin maiwasan yung program kasi ito yung mga hindi nating inaasahan kung mag-e-exceed ba tayo sa income na inaasahan natin for next year. Kaya nga meron tayong mga tinatawag na mga unprogram nang sa ganon kung halimbawa dun sa mga foreign assisted projects natin. 'Di ba? May mga nakabinbin kasi tayo katulad ng hindi pa tapos like yung approval ng NEDA. Meron tayong mga parating na mga proyekto na galing sa World Bank o Asian Development Bank na kung saan hindi pa tapos yung bicameral agreement natin. So doon pa lang, meron na tayong tinatawag na unprogram. Pero ngayon yung mga unprogram kasi natin, unlike nung araw, talagang malaki yung lump sum. Ngayon kasi, nakalaan sa mga iba't iba nating department. Ang nakalamsam lang actually, yung nasa Marawi, ang program yung Marawi Siege Victims Compensation Program. Ito yung doon lang nakalamsam kasi hindi pa po natin makilala o ma-identify yung mga qualified beneficiaries. Kaya yun lang po ang lansam. The rest, identify po natin kung saan po nakatuon yung mga unprogrammed project. Kasi Speaker, ito po yung pinakailangan. Okay. Opo, sige po. Speaker, ganito lump sum. Sir, may kopya ako dito ng GAB unprogrammed appropriations. Yes, okay. Opo. Strengthening assistance for social programs. Ito po ay ito po ay 45 billion. Maintenance and other operating expenses po 40 billion, capital outlay 4.9 billion. Ito pa
ito po, Program on Risk Management, 3.6 billion. Foreign support to foreign assisted projects, 34 billion. Government of the Philippine counterpart sa foreign assisted projects, nagkakahalaga ito ng total of 35 billion. Actually po, yung total dito sa number 3, 97 billion. These are all lump sum appropriations po, Speaker. Opo, pero unlike nung araw, Ted, maalala mo ba nung na miyembro tayo, magkasabay tayo miyembro ng Kongreso, hindi siya naka-align sa mga agencies. Yun ang ibig kong sabihin. Pero at least ngayon, identified na kung saan talaga paglalaanan. Nung araw as a whole buong buo na hindi ka sigurado kung saan talaga pagpupuntahan ng mga unprogram na appropriations. Dito, Ted, kahit papano, paliwanag na makikita kung saan talaga paglalaanan. Katulad ng Department of Agriculture, Department of Education, DOH, at ganun, DSW at iba pa. At dito, kahit papano, makikita naman niya. Kaya madaling himay-himayin compared sa mga nakaraang mga budget deliberation. Sige po, ito Speaker ha. Okay. Sige po. So siguro we have to leave this at that muna kasi after all, dadaan pa ito sa Senado and then yun nga po, yung pag-uusap ninyo ng dalawang kapulungan sa BICAM na ito. Ano ang inyong stand sa BICAM? Sabi po sa amin kahapon ni Senator Soto, Tito Sen, si SP, sabi niya, everything is transparent. Pwedeng manood ang sino man pong interesado and live stream daw po. Wala na pong small committee na mga kung sekreto, lahat daw po ng BICAM deliberation, pati resulta nito, open to the public. What's your stand? Yan din naman ang gusto namin ever since. Talagang paalala mo, gusto kong paalala ulit, na nung nanungkulan tayo, na-elect tayo as speaker, yan ang ating commitment sa ating mga kababayan. Maging accountable and transparent yung ating budget for next year. Kaya naman, doon din na itatag. Kung meron kaming BARSI na tinatawag, yung Budget Amendment and Revision sa Subcommittee. Unang-kaunawan na dati-dati, small committee ang tawag niyan. Pero doon, naging transparent na ang ating pong pagdinig tungkol po sa ating budget habang dinideliberate itong budget na to. Ganun din po kami, gusto namin. Kasi nakikinig din po kami sa mga kahilingan, daing, at kinakausap natin ang ating mga civil society kung paano pa po natin maibalik yung ang pagtitiwala ng ating mga mamamayan. Yan naman ang gusto namin ng ang ating Kongreso ay pagkatiwalaan nila. Kaya sa amin, Ted, very much welcome na gusto namin open talaga ang BICAM para matiyak na lahat nandun ay mapag-usapan. Ay, salamat po. So Speaker, unlike before, kapag when you say open ang BICAM, better itong gawin hindi sa isang golf club, hindi sa isang mamahaling hotel. Saka naka-live stream tayo, yun ang aming ipinapakiusap. Magkaroon ng live stream. Ang sabi po mga civil society. Ang sabi po ni SP sa amin, Speaker, ito na po dapat gawin sa Kongreso, mas malaking inyong space dyan, sa public space, sa public office, hindi po sa mga pribadong hotel o anumang pong golf club. Pwede ba ho sa House ito gawin? Ay kahit saan pong pipiliin ng ating mahal na Senate President, of course, magko-comply po kami. At para sa ganon, mas maging maganda po ang usapin at pagdinig ng ating proposed budget for next year. Okay, sige po. So klaro yan. Ito po dapat na gawin sa public, public office, ha? Opo. Yes, Ted. Okay, sige po. Thank you. Sal-en, sir. Sal-en, sabi po ni Ombudsman, ang usapin po ng paglalantad, pagsasapubliko ng Sal-en na hudikatura ay manggagaling ang pahintulot sa pamunuan leadership ng both houses. Ano po ang inyong stand dito po sa pagsasapubliko ng Sal-en ng mga miyembro po ng lower house? Total, alam ko, sang-ayon ang lahat ng mga miyembro na may pagkita. Nung araw naman, Ted, nung panahon natin, pasensya ka na, Ted, nasasabi ko 20 years ago yun. 24 years ago. Natin, open naman yan para makita ng publiko yung ating Sal-en. Although nagbaba na rin ng parang memo, magbababa ng memo si Ombudsman Remulla ayon tungkol dito sa Sal-en. At hintayin na lang natin kung ano pa yung mga susunod na mga kautusan para sa ganun talagang maging transparent at maipakita ang Sal-en ng bawat
both houses, ang Kongreso at ganoon din ang Senado. Naglabas na po ang ombudsman pero sabi niya basta daw po legislature, Congress, both houses, kanya-kanya ho ng regulasyon. So far ho ba kayo, meron na ho ba kayo pinag-uusapan dyan? Kailan kayo maglalabas? Anong regulasyon? Sa sino man pong interesado na makakuha po ng SALN ng miyembro po ng 20th Congress. Ang sabi po ng ombudsman, hindi kayo sakop. Actually, Ted, hindi naman formal na napag-uusapan. Pero yung usap-usapan lang ng mga miyembro ng House, willing naman sila. Siguro to put it formally na maayos kung talagang paano ang magiging proseso. Sa tingin ko magandang mapag-usapan yan. Ito, during our break, pag-uusapan namin mabuti para sa ganon, maglabas ng gamay kung paano yung aming suporta sa paglabas ng aming mga SALN. Okay, sige po. So, how soon will that be kaya, Speaker? Kung mamarapatin lang po ninyo para ho kasi ngayon ang ombudsman nagkalalabas ng kahapon. Importante, maasap nga yan. Ted, alam mo naman, kahilingan ng ating mga kababayan yan. Okay, sige po. So may tanong lang po si Chacha sila pa mga issues. Go ahead, Chacha. Yes po. Balikan ko lang, Congressman, yung tungkol po dun sa budget. May nabanggit din po kasi sa amin si Senator Senate President Tito Soto tungkol po dun sa tinanggal na flood control budget sa DPWH na inilipat po doon sa mga proyekto na ang makikinabang po ay ang mga government officials natin. Patronage politics. Sabi niya kung ganun daw po mangyayari, hindi niya ito hahayaan. Ano pong tugon niyo doon? Tungkol saan po? Pwede bang malaman na DJ Chacha? Particularly halimbawa po sa MAIF po, sir. Halos pantay po yung budget ng MAIF at ng mismong PhilHealth. Alam naman po natin yung MAIF, kailangan pa po, dumaan pa po yan sa mga congressman at senador bago po mabigyan ng tulong ang taong bayan. Ang sabi po ni Senate President Tito Soto, kung pwede daw pong idiretso na yan sa mga ospital at kung pwede daw pong i-zero budget ang MAIF, gagawin niya daw po yun. Actually, DJ Chacha, yung MAIF diretso naman yan sa DOH. Hindi ho dumadaan sa pondo po ng sa pondo ng congressman, ganoon din po ng Senado. Diretso po yan sa Department of Health na kung saan sila po tinitiyak nga po yung programa ng ating mahal na Pangulo na maging zero balance ang ating po mga kababayan. Kaya naglaan din po, galing po dun sa mga nakuha, galing po dun sa flood control, isang pinaglaanan na malaki ng pondo yung PhilHealth para ito po yung magtulong, mag-complement nang sa ganon matiyak ng ating pong mga kababayan sa mga ospital ay zero balance sa kanilang paglabas. Mabuti po maliwanag, yung pondong MAIF po ay hindi po dumadaan po sa amin. Diretso po yan sa Department of Health. Hindi po ganyan yung naging ugnayan namin doon sa convener ng grupong Social Watch Philippines. Sinasabi nga rin po nila, parang walang official list kung sino yung mga nagiging benepisyaryo nitong MAIF. So now you're saying, hindi na po ito dumadaan sa mga congressman? Nasa DOH hospitals po ito? Opo. DJ Chacha, kung makikita po ninyo, yung appropriation po namin ng Department of Health, yung nakaragdagan, ito po yung total na budget po nila, 351 million yung kanila pong budget. At ito po ay nandyan na yung MOE nila, yung capital outlay nila, ganun, lahat na po nakasama ron. Pero kung pag-uusapan po yung MAIF na yan, diretso po yan sa pondo po ng Department of Health. Nalito po kami sa ganito. Ang sinasabi ni Speaker Chano, na yung MAIF na actual na pondo nasa DOH. Walang question doon. Yes, tama. Okay. Pero ang sinasabi kasi ni Chacha dito, pati nitong mga civil society organizations, na bago ka maka-disburse doon sa MAIF fund na yan, yung guarantee letter na pipirmahan ni Congressman. Yun ang tinutukoy ni Chacha dito. Yes po. Opo, paano ho ba yun? Opo. Alam mo ka, Ted at DJ Chacha, kuminsan kasi hindi sila kaagaran na naaasikaso. Kaya kuminsan naging interested o nakikialam yung ating mga member ng House. Tandaan po ninyo, kami po sa Kongreso, kami po yung may mga distrito at kami po yung umuuwi at kami po yung nilalapitan nila. Kaya hindi mo rin maalis na isipin na nila na hawak po namin yung mga pondo. Hindi po ganun katotoo. Kung lumapit po sila sa aming opisina na hindi po sila nabigyan ng attention, that's the only time kami po rin ang nagre-request para mapabilis
yung mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. So, Speaker, sinasabi niyo po ba ang MAIF pwedeng gamitin even without guarantee letter? Ay, opo. Opo. Opo, pwede po. Diretso po yan. So ang problema Opo, po sinasabi nyo ay nasa DOH hospitals? Opo, isipin na lang po natin, DJ Chacha. Halimbawa po, sinasabi nga po ni Senator, dating may MAIF sila, hanapin pa po yung chief of staff pa po nung Senado para makahingi lang po ng direct assistance. Halimbawa po, emergency na. Ang DOH mismo po, may discretion pa paano po nila gamitin talaga yung kanila po MAIFs. Oh, hindi po kasi yun ang sinasabi on the ground. Actually, ang daming comment ngayon. Hindi daw po pwedeng gamitin yun nang walang endorsement from a congressman or a senator. Ito pong sumbong dito. Ngayon lang, ito po yung mga comment nila. Siguro, i-check din po namin mabuti, DJ Chacha, kasi nakakaalam din yan. Pero usually po, ang nagiging role po namin ay nag-i-endorse lamang kung sakasakaling hindi nabibigyan ng pansin. At ganoon na rin po, para sa ganoon, mapabilis po mabigyan ng tulong kagad yung mga nangangailangan po nating mga kababayan. Pero Speaker, can we totally, parang alisin na? Can we totally scrap it out, yung endorsement pa, para po mas mapabilis yung pagtulong sa mga kababayan natin? Yun naman po ang intention nating lahat, na maging mabilis, agarang tulong para sa ating po mga kababayan. Sige po. Check natin yan, no, Speaker. Aantabayanan po namin ang sagot nyo dyan kasi matutuwa po yung mga kababayan natin na lalapit sa DOH hospitals kung ganun. Saka, DJ Chacha at Ted, maganda nga yung kami po ay nakakalampag nyo, kami po ay nasasabihan nyo. Para sa ganun, itong ganitong mga bagay na to ay naiaayos natin. Para sa ganun, mas maganda po, very accessible po pag ganun pong hindi na kailangang nagkakataon lang talaga po na kuminsan yung ating nakasanayan na siguro masabi po natin na gano'n, na lumalapit sila para kuminsan may mga karagdagan pang mga kailangan yung ating po. Kasi hindi naman lahat, like katulad po kuminsan, malayo po yung ospital, yung special hospital, wala ron. Siyempre yung kami po sa distrito, Ted, di ba, ikaw naman na experience mo, lumalapit pa rin sa atin para bigyan natin man lang ng pamasahe o pangkain nila habang bumabiyahe sila o habang naghihintay sila doon sa mga ospital na kanila pong pinupuntahan. Yung nga po, ang kumbaga, na ho ito nung nakasanayan na lumalapit sa mga politiko, either gobernador, mayor, congressman o senador, para makahingi ng referral o guarantee letter para dadalhin sa DOH. Yan po ang kalakaran nga at nagiging ugali na po. So dito ho, tama po ang ating pag-intindi ngayon sa inyo, Speaker, na actually, pwede dumiretso ang sino man na mamamayan doon sa DOH hospital para makakuha nitong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program o MAIF nang hindi dadaan sa politiko. Ang halaga niya ngayon sa GAB, Speaker, ay 49.2 billion. Ito pong hawak ko dokumento ngayon. Alam mo, Ted, maganda nga yan kasi kuminsan, di ba, nandun na sila sa ospital. Kailangan pang umalis at humanap ng para sa ganon. Maganda dun mismo sa DOH or yung propondo na yan, ma-share ka agad para sa ganon. Maganda nga, i-combine na natin pati DSWD, DOH, nasa isang lugar na lang para mabilis ang tulong natin sa ating mga kababayan. Okay, siguro po maganda gawa ng signboard ito. Pag nakausap namin ito taga DOH, may signboard na doon dapat. Opo. Itong MAIF na ito ay available. Mag-apply kayo kasi meron din naman itong panuntunan kung sino po ang mga kwalipikado. Sinabi yan mismo ni Speaker, without endorsement letter, pwedeng gamitin yan. Pag merong nagsabi sa inyo sa DOH hospitals na hindi pwede, pwede isumbong kina Speaker. Okay. So, ganun po yun, Speaker? Yes po. Tama kasi, alam nyo naman po, ang health talagang problema yan ng mga Pilipino. So ito, magandang balita na yung ganung kalaking pondo, pwede nang rekta sa tao. Wala nang politikong dadaanan. Dapat, yan po ang ideal setup. Sige po. Anyway,
ito ho naman po, una pa lang siguro na ating ugnayan kay Speaker sa gantong issue po na dapat nga napapakinggan natin mismo ang liderato po ng Kamara. So Speaker, balikan ko lang po itong SALN. May mga kasamahan kami sa media rito na nagpapatanong po sa amin, sorry po, no? Ang sabi po nila, Speaker, ba ito kapag ho ba daw naayos nyo na po yung inyong regulasyon sa House para po sa public release po ng SALN ninyo, pangungunahan nyo ba ito? Kayo mismo ho ang maglalantad ng inyo pong SALN? Kung kinakailangan, syempre, lead by example tayo, Ted. Okay. Sige po. So, aabangan po namin kasi nga po ngayon pa lang marami na po ang gusto pong gamitin ng pagkakataon na ito, pribilehiyo, para maging katuwang, no, ng lahat para po nga sa transparency at kumbaga kasama sa pagbabalik ng tiwala na po ng bayan dito nga po sa Kamara de Representante, considering po na itong isyong ito, ang laki po ng tama, ang laki po ng tama sa imahe po at kredibilidad ng Kamara. May pahabol lang pong tanong si Chacha. Go. Yes po. Oo. Speaker, Sige lang po. kamusta na po yung ethics case nitong si Kiko Barzaga? Kasi tama no, naabutan ng break? Tama yun. To be honest, hindi ko nasusubaybayan yung ethic complaint laban kay Congressman Kiko Barzaga. Oo. Pero as of now po ba may sapat na basihan para po matuloy itong hearing sa ethics complaint na ito? Patulad nga ng sabi ko, DJ Sasha, hindi ko na monitor pero ito siguro tawagan ko yung aming chairperson para malaman ko kung paano na nangyayari dun sa ethics committee. Last na lang po, medyo curious lang po ako kasi pinag-uusapan nyo, matagal na po kayo before inabot nyo pa si Manong Ted dyan sa Kongreso, no? Pagka mga ganitong ethics complaint, in the past, kung meron man, gaano po katagal yung decision kung magkaroon man ng expulsion sa isang kongresista? Dinadaan naman sa tamang proseso at tamang pagdinig kung bago umabot sa suspension or ma-expel ng isang member. Hindi ganun ka-simple ito kasi siyempre pagbobotohan hindi lamang sa committee yan, pati dun sa plenary binuboto yan. Opo. Kumbaga, dapat dumaan sa due process, no? Para wala na pong question. Tama yun. Kasi may mga dumaan na dyan. Si Congressman Arnie Teves, Gano'ng no? katagal yun? Na-expel siya. Tumagal din. As a matter of fact, bibigyan pa ng Inabot ng buwan, pagkakataon yan. Lumapit ka sa hukuman to question it, etc. Alright, anyway. Sige po. So, Speaker Boji, ito pong usapin po ng budget ngayon, meron ho ba kayong timetable dito? Kasi nga na naman, baka po magmadalian na naman po tayo kapag ba yung BICAM na yan, lumabas na yung report, bibigyan nyo ba ng panahon ang mga miyembro na, kasi usually po nakaugalian dyan sa Kamara, as we all know, Speaker, di ba na yung BICAM mangyayari today, okay, tanghali, kinahapunan, yung kaagad ang isasalang doon sa plenary para para i-ratify. Ang reklamo usually po dyan ng mga nasa totoong oposisyon, paano namin pagboto-botohan ito? Ngayon ko lang natanggap itong BICAM report. Ano po ang inyong panuntunan ngayon para masiguro na walang sino mang congressman na magsasabi na hindi ka binigyan ng pagkakataon na basahin ang BICAM report bago ka mag-ratify? Kung masusundan ninyo kung anong mga naging proseso dito mga nakaraan ng linggo at kung paano namin hinimay-himay at binigyan lahat ng pagkakataon na mabasa yung budget proposal for next year, ganun pa rin proseso ang aming susundin. Hindi kami nagmamadali, binibigyan namin ng sapat na panahon para ang lahat ng mga miyembro natin ay may pagkakataon mabasa itong mga galing sa BICAM report. So ganun pa rin ang ating mga magiging sistema, Ted, para to make sure na ang lahat ay makita at mabusisi nila kung ano ang naging report o resulta na galing sa BICAM. So meaning Speaker, iba na ngayon kailan ba, di ba, babalik kayo November 10 and then pagkatapos noon Christmas break na po, di po ba? Parang gano'n. Opo, okay, sige. So, kasi po, again so ngayon po mag-iiba na. Pag nag-BICAM ngayon o natapos na yung BICAM report, hindi agad-agad on that same day
iraratify ito, bibigyan niyo po ng panahon ang mga miyembro na mabasa, masuri yung pong budget nang sa gayon masiguro na wala pong nangyaring anumang insertion o provision ng budget na makapagbibigay na naman po ng duda sa mga kababayan natin. Saka, Ted, bago pa lang lumabas yung BICAM, yung kanilang report, kung naka-live stream naman tayo, makikita na nila kagad kung ano yung mga nagalaw o naidagdag, kung ano man ang nangyari doon. Kaya doon pala, makikita natin, may transparent na kagad. Okay. At kaya naman kami, gustong-gusto namin talagang maging maganda, maayos at makita ng ating mga kababayan kung paano ang naging proseso doon sa BICAM na yon, para lang masiguro natin na talagang maganda yung ating pinopropose na budget for next year. Opo, kasi tandaan natin, Speaker, na yung insertion hindi lang sa usapin ng budget, ng pondo ng pera may insertion din na provision kasi ang budget ay isang batas, Republic Act yan. Kasi itong 2025 budget may insertion doon na provision na pwede po pakialaman ng Finance Department yung pondo ng PhilHealth tsaka PDIC. Yun ang pinagbasihan Isiningit yung provision. So yung smuggling, kumbaga, yung insertion na nangyari, hindi lang sa usapin ng pagpopondo sa flood control, kung hindi, pati yung provision na nagbibigay umano pahintulot sa Finance Department na gahasain ang pondo ng PhilHealth. Yun po yun. Ito po sa amin nga na kung maaari po, talagang bigyan na pagkakataon na mapag-aralan ng bawat isa yung mga provision kasi baka nga din po maisingit, na hindi man napag-usapan pero nagsingit, alam nyo na, ibig ko sabihin, Speaker, Ted, ganito, no? Siyempre, kailangan mapag-usapan ito at ma-address ng Senate during the BICAM deliberation. Dapat mapag-usapan na yan. Kasi alam naman po nila kung ano yung dapat tingnan at para sa ganon, talagang maging hindi na mangyari mga nangyari pa dati. Alam mo ba, ibig sabihin, kaya naman, of course, i-discuss yan at i-address ng Senate, the Senate during the BICAM. Yung nga po, salamat na marami kasi po ngayon. Hindi ako miyembro kasi ng BICAM, yung chair ng APRO. Pero, siyempre, maganda niya ma-live stream para makita mabuti ng ating mga kababayan. Opo. Sige po, so alam niyo sa mga pambihirang pagkakataon, ang Speaker of the House mismo ay pumapayag na ma-interview. Kaya salamat na marami po. Finally. Opo, bibihirang pagkakataon kasi na mismo ang Speaker po at saka yung, alam niyo yun, yung hindi nila alam kung ano itatanong sa kanya. Opo, para ho din malaman natin talaga na siya po'y bukas sa mga katanungan ng bayan at kami po'y umaasa nga sa inyo pinapangako, Speaker, na transparency and accountability. Oo, Speaker, no? Sana meron din kayong parang kay Sec Vince namin. May once a week report kayo sa bayan. Masyado ka Demanding naman si Chacha. Pero kung di kaya ng once a week, twice a month. Opo. DJ Jaja, Ted, yun ang kagandahan ngayon kasi si Secretary Vince talagang makikita natin pagdating ng implementation, tutok din siya para sa ganon, talagang mabukasan natin at wala na yung mga substandard o mga ghost project. Talagang dapat magtulong-tulong po tayo. Dahil tayo naman po ang lahat maapektuhan ito. Kaya inihiling ko po sa ating mga kababayan na talagang magmatsyag, magpantay. Huwag mo tayong susuko. Huwag mo tayong susuko. Okay. Dahil pagka sumuko tayo po, ang bandang uli tayo po maapektuhan. Sige po. Sa panghuli po, Speaker, just to remind you gently, during the deliberation po ng BICOM, ng TRICOM, Infracom, dito po sa usapin po ng flood control projects, meron doong ipinangako at nagmosyon at naipasa po yung naturang mosyon na yung pong mga kongresista na mga contractors ay pinagsusumite ng mga disclosure para ho magkaalaman na sino-sino talaga ang mga congressman na actual na nagmamay-ari ng construction companies o may relasyon sa kanila pong mga pamilya na may mga construction companies. Yun ho ba, Speaker, ay maaari naming malaman sa next interview natin? Ano na pong update doon na pinagsusumiti sila ng komite?
Ted, suspended ngayon ang hearing ng Intracom at lahat na ng mga reports na nanggaling doon at ganun din yung mga hiniling sa atin ng ICI na isumite na namin lahat sa ICI. Doon na lamang siguro ang ICI na lang ang pagkakataon na para kung tatawagin itong mga sinasabi natin na alleged na mga kama o may mga kontrato o mga kontratista, doon na sila magpaliwanag para sa ganun, tuloy-tuloy naman. Kami naman ay aming full cooperation kung ano man ang hilingin sa atin para mapabilis at magkaroon ng resulta ang investigasyon ng ICI. Okay, sige po. So, well anyway, tignan po natin kung sakasakali nga po dito sa SALN issue na ito kung malantad po. Kasi sa SALN dapat meron ka ng deklarasyon kaagad dyan Opo, nung mga negosyo o interest ninyo sa mga negosyo na maaaring maging maituring na conflict sa iyong pagiging isang mambabata. Salamat po na marami, speaker, sa inyo pong panahon. Mabuhay po and enjoy your vacation. Maraming salamat, Ted. Maraming salamat sa iyo, DJ Chacha. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat na marami. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!